Amen. Ang Panginoon po ang patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng pagpapala. Hallelujah. Kaya po, sa oras na ito, wala po tayong ibang gagawin kundi magpuri at magpasalamat sa Kanya. Dahil po sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng kapaguran, nandyan po ang ating Panginoon at tayo ay magpupuri sa Kanya magpakailanman. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Mapagpalang gabi pong muli mga kapatid at welcome pong muli sa ating midweek fellowship. Salamat po sa Panginoon at nagkasama-sama po tayong muli sa gabi ito. At upang pasimulan po ang ating gawain, tara na po at ating pakinggan ang mga musikang pang-espiritual na inihanda po na anointing band. Muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. At sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Come on, let's rejoice. Let's celebrate. Whoa, 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 whoa.
surrender all to you, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to your name. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you. Great are your ways, great are your works, great are your Lord in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and you're greatly to be praised. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and you're greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah.
Hallelujah. We praise you, Jesus. We worship your name, O Lord. We lift your name on high. Hallelujah. Hallelujah. The name above all names. Our healer, our savior, the answer. Oh, mighty name of Jesus. Hallelujah. We praise. Hallelujah. Glory to your name, O Lord. Hallelujah. 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 We continue to worship your name, O God. Continue to lift your name. Hallelujah. Sa oras na to, wala ka bang sasambitin, wala kaming ibang gagawin, kundi pasalamatan ka, papurihan ka sa lahat ng kabutihan at katapatan mo sa buhay namin. Sa bawat araw, Panginoon, na puno ng pagsubok, Lord, nanatili kang tapat sa iyong mga pangako. Di mo kami iniiwan, ni pinapabayaan man. At patuloy nga sa bawat araw, ikaw ay nagbibigay sa amin ng dahilan para kami makapagpurit, makapagpasalamat. There are so many reasons to worship you, Lord, and so many reasons to rejoice, Lord. Thank you, Jesus, for giving us this joy, this peace, this love sa puso namin at sa buhay namin. Truly nothing compares, Lord, kapag meron kaming Jesus sa buhay namin. Lord, thank you for everything. Thank you for your unconditional love, Lord. Thank you for your presence right now, Lord. Thank you for the strength. Thank you for the comfort. We thank you for every day, Lord, for our family. Lord, kaya patuloy nga ihahayag namin ang kabutihan mo at hayaan mo sa pamagitan ng aming pag-awit, ng aming buhay, ng aming mga kamay, ng aming talento, Panginoon. Maibigay namin sa iyo pinakamataas na kapurihan at pasasalamat at karapat-dapat ka lamang, Panginoon, sa kaluwalhatian, sa karangalan, O Diyos. Hallelujah. Kaya minsan pa, sama-sama kaming aawit sa iyo, sama-sama kaming magpupuri sa iyo, because the reason we live is to worship you, Lord. Thank you, Jesus, for this privilege to worship you in spirit and in truth. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows,
Sa pakikinig po ng mga salita ng Panginoon ay nandun po ang pagkatuto. Kaya po, atin pong i-ready ang ating puso at isipan sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon. At sa gabi pong ito, tayo ay may topic na The Faith That Moves Mountain, The Faith of Enoch. At ito po ay pangungunahan ng ating kapatid na si Brother Alfred Carpio. Muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Palang araw po mga kapatid, naway nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy po na pasalamatan po natin, papurihan po natin ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. Sa pagpapatuloy po ng ating serye, ang magiging topic po natin, Faith That Moves Mountains, Faith of Enoch. Samahan niyo po muna ako sa pananalangin. Pagpalang Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Makapakinig po kami ng inyong mga salita. Ama, mangusap ka po sa amin, yung mensahe lamang po na nagmumula sa inyo, yung aming mapakinggan. At dalangin po namin, patuloy kayo po yung mapapurihan po namin, mabigyan namin ng karangalan. Salamat po Ama, lahat ng kapurihan ay sa iyo. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, Lord. Yan. At napakahalaga nga po na tayo po ay patuloy na namumuhay sa pananampalataya sa Panginoon. So tayo po ay patuloy po na hinuhubog po ng salita ng Diyos. Yan. So sa ating pong patuloy na pakikinig ng kanyang mga salita, so tayo po ay pinauunlad ng Panginoon sa ating pong pananampalataya. At pag sinabi nga pong pananampalataya, ito po ay pagkakilala kay Jesus Christ at pagtanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos. At salamat po sa Kanya, tayo po ngayon ay namumuhay na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. At yung pong sa serye po natin, that Faith That Moves Mountains, so nakita po natin yung mga maari po nating tularan na huwaran ng pananampalataya. At hindi naman po natin ipinagpapalagay na sila po ay perpekto yan, o walang naging kapintasan nung sila po ay nandito pa sa mundo. Yan, nakita nga po natin na nandun din po, may mga imperfection din po. Yung mga pinakilala po sa Hebreo 11 na yung pong heroes of the faith. Yan. So yung mga mabuting halimbawa po para sa atin. Bagamat may mga kapintasan, may mga naging pagkukulang din, pero dahil po ang Panginoon yung kumikilos sa kanila at yung tiwala nga po nila, yung pananalig po nila ay nakatuon sa Panginoon, ay napagtagumpayan po nila yung mga pagsubok na kanilang kinaharap. So nung sila po ay nabubuhay pa. At sa Hebreo 11 nga po, ayan, yung mga pinahayag po dito, pinakilala po dito, ay yung mga nauna po sa atin na mananampalataya. At makikita rin po natin yung kahalagahan po nito sa buhay po natin. So tayo po na tumanggap na nali kay Kristo, kahit po tayo ay dati nang nakakapakinig ng salita ng Diyos o bago pa lang. So napakahalaga po nung pananampalataya. At ang pananampalataya nga po, na ito po yung kaparaanan para po yung mga pangako ng Diyos ay maging kaloob o maranasan natin. At ang ibig po ng Panginoon ay tayo po tumanggap ng abot-abot na kaloob o yung mga biyaya. Yan po yung gusto po ng Panginoon para sa atin. At yung maari po niyang ipagkaloob ay nalilimitahan lang nung ating pong pananampalataya. At kaya po napakahalaga na sa ating pong patuloy na pakikinig, sa ating pong buhay espiritual, tayo po ay lumalago sa pananampalataya. At sa araw nga po na ito, yung ating pong titingnan ay yung naging buhay ni Enoch.
So ito po ay mababasa po natin sa Genesis. At bagamat po maiksi lang yung nabanggit po tungkol kay Enoch, ay kapupulutan po natin ng mga mahalagang aral. At ito nga po ay patungkol sa buhay, pananampalataya. At paano po siya ipinakilala sa Hebreo 11? So sabi po sa Hebreo 11:5, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Base po sa talata po na ito sa Hebreo 11. So dito po iikot yung ating pong pagtalakay. So una po, yung kahalagahan po ng pananampalataya sa Diyos. So maari pong nagtatanong din po tayo, iniisip po natin, paano po natin maaring bigyan kaluguran ang Diyos o kasiyahan ang Diyos? At maari pong napakinggan na po natin yung turo na ang dahilan bakit po tayo narito sa mundo. Purpose po natin ay para bigyan ng kapurihan, karangalan ang ating Panginoon. Amen. At napakahalaga po nung pananampalataya. So dahil po hindi, sabi sa Hebreo 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. So, para po tayo ay kalugdan ng Diyos o yung mangyari po sa atin, yung layunin, yung purpose po, bakit po tayo nilikha ng Diyos. Siya po ay ating bigyan ng kapurihan, karangalan. So para ito po mangyari, napakahalaga po na tayo may pananampalataya sa Kanya. At yung pananampalataya po, hindi po ito basta pakiramdam lang, yan, o yung ginusto lang po natin. So ang turo nga po sa lingkod, yung pananampalataya po natin ay base sa katotohanan. So isang desisyon base sa katotohanan. At yung katotohanan nga po, yung pinapahayag ng salita ng Diyos, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. At sa pakikinig nga po, dito po tayo una nagkaroon ng pananampalataya. So yung pakikinig po sa mabuting balita, magandang balita tungkol kay Kristo. Sabi nga po sa Roma 10:17, ang bunga ng pananampalataya ay ang bunga ng pakikinig ay pananampalataya. At ang dapat po na napapakinggan po natin ay yung aral tungkol kay Kristo. Amen. So yung pananampalataya po na titingnan nga po natin, yung pananampalataya ni Enoch. At nabanggit po kanina na dahil sa pananampalataya po ito ay hindi siya nagdanas ng kamatayan. So kinuha po siya ng Diyos. So mapapag-aralan din po natin, mapapakinggan din po natin ano yung ibinubunga. Ayan. So ano po yung maaring mangyari, ma-experience po natin kung tayo po ay mananampalataya sa tunay na Diyos. Kung tayo po ay mananampalataya kay Jesus Christ. Amen. So nandun po yung karanasan ni Enoch. Siya po ay nanampalataya. So, at maari pong may mga struggle din po. Yan. So may mga hindrances din po. So lalo na po sa panahon po natin. So tayo po, ang mundo po natin ngayon ay salat na salat, uhaw na uhaw sa pananampalataya. So marami po ay nawawala na ng pananampalataya. So halimbawa po sa yung mga mag-asawa sa kasal, yung sa kasagraduhan po ng kasal. So nandiyan po yung mga nagsusulong po ng diborsyo. Nandiyan din po yung kawalan ng pananampalataya sa gobyerno. So ang madalas po iniisip ng tao ay nandun po yung
pangungurakot, yan, pagnanakaw ng mga nasa katungkulan. So nandun po yung kawalan ng pananampalataya sa kapwa-tao. At mas nakalulungkot po ay yung kawalan ng pananampalataya sa Diyos. So mas nakatuon sa mga bagay na nakikita. Yan, o maaari po ang tiwala ay sa sarili at hindi sa Diyos. At yung iba nga po ay mas pinapahalagahan po yung karunungan o kaalaman ng tao kaysa sa Diyos, pagkakilala sa Diyos. So, ganyan po yung kalagayan sa sanlibutan. So, salat na salat sa pananampalataya. At dito nga po sa binasa po natin na hindi pala maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. So, napakahalaga po yung pananampalataya. So, hindi po sapat na tayo po'y dumadalo lang sa mga gawain. Yan. May ginagawa pong paglilingkod, yan, member ng ministry. So wala rin pong kabuluhan ang lahat po ng yan kung wala pong pananampalataya. Yan. At nasasaliksik po ng Panginoon yung kung tayo po ba ay tunay na nananalig sa Kanya. Yan. So ang mahalaga nga po sa mananampalataya ay yung pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. So tama po yung purpose po natin, yung dahilan po natin sa lahat ng ginagawa po natin. Ito man po ay paglilingkod sa iglesia, sa Panginoon, o sa anumang pong bagay na ginagawa po natin. Sabi nga, kayo man ay kumakain, umiinom, gawin niyo ito sa ikararangal ng Diyos. Amen. Yan. At sabi po rito, yung sumasampalataya sa Diyos, sabi po, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. At ito rin po ay naranasan ni Enoch. So ano po yung kahalagahan ng pananampalataya? So sa sharing nga po natin, the faith that moves mountains. Amen. Na yung pong imposible nagiging posible. Yan. At yung kahalagahan nga po ng pananampalataya, yan, makikita po natin maging yung mga alagad ni Jesus Christ, yung mga apostol, ang hiniling po nila sa Panginoon na sila'y dagdagan ng pananampalataya. Sabi sa Lucas 17:5-6, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Amen. At hindi naman po sinabi ng Panginoon na hindi tama yan, mali yung hinihiling nyo. Sa halip po, ano po yung sinabi ng Panginoon? Sabi sa verse 6, tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikomoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo dito. Amen. So yung nga pong imposible nagiging posible. Sabi po ng Panginoon, maging sinlaki man lang nung butil ng mustasa. At sabi nga po, ito yung pinakamaliit na butil. So pero bagamat maliit po, yan, so pag tumubo, naging malaking puno, yung mayabong. So ganun din po yung ating pananampalataya. Yan. At sabi rin po, ito po ay higit pang mahalaga kaysa ginto. Kaya dinadalisay po ng Panginoon yung ating pananampalataya. So bagamat yung pagdalisay nga po, maaaring nandun din po yung tayo po ay dumadaan sa pagsubok. So pero nandun po yung purpose, yung layunin ng Panginoon na tayo po ay lumago sa pananampalataya. At yung pananampalataya po, so paano po tayo lalago? Sa pamagitan po ng pagkakilala kay Jesus Christ. So dahil po siya yung pinagmumulan at nagpapakingganap ng ating pong pananampalataya. At kailangan po yung pananampalataya po natin ay nakatuon lang kay Jesus Christ. Dahil siya po yung binigay ng Ama sa ikaliligtas ng tao. At sabi po rito sa Colossus 2:6-7, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo
at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen. So hindi po natatapos na tayo po ay nakapakinig. Yan. So nalaman po natin na yung kaligtasan ay sa pamamagitan po nung pagtanggap kay Jesus Christ. Yung saving faith. Accept Jesus as Savior, as the Son of God. Amen. At yung kaligtasan nga po na ito ay bunga ng kagandahang loob ng Diyos. So totoo po yan. At wala po tayong kahirap-hirap dyan. So lahat po yan ay dahil sa ginawa ng Panginoon para sa atin. So kailangan lang gawin ng tao para siya imaligtas, tanggapin, i-receive si Jesus Christ. So yan po yung saving faith. Yan. So, pero iba pa po yung faith that moves mountains. Yan. So yung maranasan po natin, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Yan. Kaya po, abagat may initial faith na po tayo, yan, tayo po yung unang nakapakinig, pero dapat nga po ininonorish po ito. So tayo po ay hindi na natiling bansot, tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya. At kung titingnan po natin sa ibang salin, yung Colossus 2:6-7, ang binabanggit po rito na paano po tayo mamumuhay ay yung lumakat na kasama ang Diyos. Yan. So, walk with God. At ito po ay isa rin sa titingnan po natin, ano ba yung ibig sabihin na to walk with God? Yan. Kasi yan din po yung pagpapakilala kay Enoch. Yan. So yung waran po ng ating pananampalataya sa araw po na ito. So sa ibang salin nga po, sabi sa Colossus 2:6-7, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Amen. So ibig sabihin po, hindi lang po na tayo po ay nakapakinig, yan, then we confess that Jesus is Lord. Yan. So nandun po yung pagpapahayag po natin na tinatanggap po natin siya bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos na buhay. So, yung pananampalataya nga po natin, yan. So nandun po yung gawa. Yan. So nagbubunga ng gawa. At ito po ay yung paglakad. Yan. So to step in faith, yan. Pagsunod sa Panginoon. Yan. So sabi ko, magsilakad kayong gayon sa Kanya. So ibig sabihin po, nandun po yung nakikita sa buhay po natin na tayo po ay nananalig sa Panginoon. At dito po, tayo po lumalago sa pananampalataya. Sabi sa 7, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kaniya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. So, yan po yung buhay po natin. So, tayo po ay mamuhay ng may pananampalataya. Yan. At para po tayo ay lumago sa pananampalataya, nandun po yung tayo po ay lumakad na kasama ang Panginoon. So, nandun po yung pagsunod natin sa Panginoon. Yan. So, at ito po ay ipapaliwanag pa po natin ano yung ibig sabihin ng to walk with God. Yan. So, balikan po muna natin si Enoch. Ano po yung binabanggit po tungkol kay Enoch. Yan. So, yung sulat nga po ni Pablo sa mga taga-Hebreo 11. Yan. So, nakita po natin na siya may pananampalataya. At maaari po yung pinagbasihan din po nung sumulat ay yung binabanggit sa Genesis. Sabi po sa Genesis 5:21-24, 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem o Metusela sa English. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ng Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. At sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Yan. So yan nga po yung bagamat maiksi na
pagpapakilala tungkol kay Enoch. So pero nandun nga po yung nakita po natin yung kahalagahan ng pananampalataya at ano po yung maaring idulot po nito. Yan. At si Enoch po, yan, so sabi, ito po ay ikapitong henerasyon. Yan, so mula kay Adan. At siya po yung ama ni Methuselah, yung may natala pong may pinakamahabang buhay sa Bible, 969 years na nabuhay si Methuselah. Yan. At ito pong si Methuselah, dito rin po nanggaling si Noe. Yan. So descendant, ibig sabihin po descendant din po ni um, Enoch si Noe. At napag-aralan na po natin yung pananampalataya ni Noe. At magkaugnay po yung kwento ni Enoch at ni Noe. At kung babalikan po natin yung mga naunang pangyayari, ayan, so nanatala po sa Genesis, ayan, so yun nga pong nung nilikha po ng Diyos ang lahat ng bagay, nilikha po niya ang tao, ang tao po ay nagkasala, pumasok pa yung kasalanan sa sanlibutan. Yan. At mula nga po dito, yan, so yung kasalanan yan, nagdulot ng kamatayan. Yan. Ito rin po ay isa sa binunga nung pangyayari po na iyon, pagsuway ng tao sa Diyos. Yung sinasabi sa Genesis 3:15, kaya kayo nga, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Yan. So, ang binabanggit po rito yung enmity or sigalot sa pagitan po nung yung descendant nung babae at nung ahas. Yan. So, ano po yung ibig sabihin po nung yung binhi. Yan. So yung dahil nga po sa kasalanan, yan, so nagkaroon po ng binhi ng kasalanan sa tao. Yan, at yung kasalanan nga po ay naalipin po ang tao. At bari pong naging iba yung kasalanan kaysa sa naging kasalanan ni Adan, pero natut po yung kasalanan sa bawat tao. At ito po yung nagdulot ng kamatayan. Yan. At yung lahat nga po nung naalipit po nito, ay parang binhi po nung matandang ahas na si Satanas. So, at ang sabi nga po sa salita ng Diyos ay yung nasa kapangyarihan ng Diablo, yung sanlibutan. And so dahil po sa kasalanan. At another din po yung binhi naman na sabi po yung dudurog sa ulo ng ahas. So, ibig sabihin po, ito ay sa Diyos. So, nandun po yung battle. So, yung at makikita po natin mula pa sa pasimula pa lang, yan, pagkatapos po na pumasok yung kasalanan. So, nandun na yung struggle sa pagitan po ng mabuti at masama o yung binhi nung babae, sabi po, at yung ahas. So, nandun po yung labanan. Yan. At mari pong familiar din po tayo. So, yung nangyari po sa kanila Cain at Abel. Yan. So, pinatay po ni Cain yung kapatid niya na si Abel. Yan. At nung hinahanap po sa kanya ng Diyos, sabi ni Cain, am I my brother's keeper? Yan. At doon na po, nireveal ng Diyos yung kasalanan na ginawa ni Cain. Yan. At buhat po sa kay Cain, yan, so yung naging binhi po nung yung kasalanan nga po. Yan, so generational po yan. Kasama po rito yung nangyari kay Lamech, na naging ano rin po dahil sa kasalanan. Yan, so sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, dinggin ninyo ito, aking sasabihin, Ada at Sila,
mga asawa kong giliw. May pinatay akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito'y 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan. So, lalong lumala. So, nung pong si Cain po, ay nung pinatay po niya yung kanyang kapatid na si Abel, yan, so ito po yung naging parusa po sa kanya, magiging lagalag siya sa daigdig. Yan, at sabi niya kay Yahweh na napaka bigat naman nung parusa sa kanya, na sino ang makakita sa kanya ay tiyak na siya ay papatayin. At sinabi nga po yung saktan si Cain ay 7 patong yung parusa. Yan. So, pero yung sumunod na henerasyon nga po, si Lamech, sabi niya, yan, 77 patong ang kaparusahan. Amen. So, at yan po yung dinulat nga nung kasalanan. So, lumala lalo. Yan. So, lumagana po yung binhi ng kasalanan. At yan po yung kalagayan ng panahon po ni Enoch. Yan. So, yung kasalanan po yan, ay nandun po sa mga tao. Yan. At binanggit nga po doon sa Genesis tungkol kay Enoch. Yan. So may panahon po na yung bago siya makakilala sa Diyos. Yan. At yung para pong transition ay nung isinilang po yung kanyang anak na si Methuselah. At makikita po natin yung may mga pagpapalagay po tungkol doon sa kahulugan ng pangalan ni Methuselah. Bagamat sabi po rito, yung exact meaning of Methuselah's very ancient name is not certain. Kasi po yung iba po kasi yung alpabeto ng mga Hudyo. At ito po ay bago pa po nung malaking baha. So yung mga Bible scholar daw po at scientist, sabi po, kamukha ni Dr. Henry Morris, it may mean when he dies, judgment. Yan, so meron daw pong paghukom. So pagkatapos na mamatay si Methuselah. So maaaring ito po ay tumutukoy dun sa malaking baha, yung panahon po ni Noe. Kasi po nung si Methuselah nga po, siya yung natalang may pinakamahabang buhay, 969. At nung namatay po si Methuselah, doon po nangyari yung malaking baha sa panahon na po ni Noe. Yan, sabi rin po yun nila Cornwall and Smith, his name means when he is dead, it shall be sent. So, patungkol pa rin po doon sa malaking baha. At mababasa rin po natin sa Judas na nangaral din po si Enoch doon sa mga tao tungkol sa magiging paghuhukom. Yan, sabi sa Judas 1:14, tungkol din sa kanila ang pahayag ni Enoch na kabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumarating na ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga anghel upang hatulan ang lahat. Paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. So maaari pong nandun yung kapahayagan po ng Diyos, yung darating nga po na paggunaw sa pamagitan po ng malaking baha. At bagamat si Noe din po ay nangaral doon sa mga tao, yan, super bago pa pala si Noe, ito pong si Enoch, yan. So nagpahayag din po tungkol sa kaparusahan yan, ng Diyos. At kung ito man po ay yung patungkol sa pagbaha o yung iba pa pong darating na paghuhukom, yan. So hindi po natin alam. Yan. So pero nandun po yung kaugnayan nga po nung nangyari din po kay Enoch. Yan. So parang ito po kasi yung transition eh. Nung isinilang po si Methuselah, ganoon din po, nangaral po siya tungkol sa nakaambang kaparusahan. Yan. So sa mga
hindi kumikilala sa Diyos at lumalapastangan sa Diyos. At katulad po ng purpose ni Noe, so ang ibig ng mga tao ay magbago. So magkaroon po ng repentance, so pagbabago ng isip. So kumilala sa Diyos at hindi masama sa ah, makakatanggap ng kaparusahan. Yan. At sa Genesis 6:5-7 nga po, sabi, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh ng likha pa niya ang tao. At doon nga po, sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. So nung panahon po na ito, so si Noe lang po yung naging kalugod-lugod kay Yahweh. At binanggit din po na si Noe din po ay lumakad na kasama ang Diyos. So yung transition nga po sa buhay ni Enoch, yan, for 65 years. So ito po yung parang turning point sa buhay po ni Enoch. So sabi rito, 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. At ito na po sinabi na kasama niya ang Diyos. Yan. So sa after 65 years, and so 65 years old na po si Enoch, nabuhay pa po siya ng 300 taon. At sa loob daw po nung 300 taon po na yon, kasama niya ang Diyos. Sabi po, 300 taon pang nabuhay si Enoch, nakasama ang Diyos, at nagkaroon ng iba pang mga anak. Yan. At sabi sa 24, at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Yan. So kaya po may time din yung itinakda po ng Diyos para kay Enoch na siya ay makakilala sa tunay na Diyos. Yan. Nung siya po ay 65 years old na. Yan. So tayo po ba? Ilang taon na po ba tayo? Yan. So hindi po mahalaga yung edad natin. Ang mahalaga po ay tayo po ay makakilala sa tunay na Diyos, sa Ama at sa kanyang buktong na anak, si Jesus Christ na kanyang isinugo. Amen. Yan. So si kamukha po ni Enoch, nung nakakilala po siya sa Diyos, ay 65 siya. Yan, kasi sabi, after nung time po na yon, saka siya namuhay na kasama ang Diyos. Yan. So pero after po na yun, after na makakilala po siya, for the rest of yung nabuhay po siya ng 300 taon. So sabi po, kasama niya ang Diyos. Ayun, sa ibang salin nga po, sabi sa Genesis 5:24, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. So he walked with God. At hindi na siya natagpuan sapagkat siya kinuha ng Diyos. Yan. So mamaya po babalikan po natin ito. Yan. So una po, tingnan po natin ano ba yung ibig sabihin na to walk with God o lumakad na kasama ng Diyos. At ito po ba ipatungkol lang kay Enoch? Ano po yung sinasabi sa Colossus 2:6? Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kaniya. Binanggit nga po natin kanina. So, tayo rin po na tumanggap, nakakilala kay Jesus Christ. So, bawat pananampalataya, bawat mga anak ng Diyos. So, tayo rin po ay tinatagubilinan na magsilakad kasama ang Diyos o kasama po si Jesus Christ. Amen. So para sa atin din po yun. Yan, hindi lang po kay Enoch. Yan. At ano po ibig sabihin ng to walk with God? Sabi po sa Roma 6:4,
tayo ngay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Yan. So to walk with God po, yung mabuhay po tayo sa bagong buhay kay Kristo. Yan. So tayo po ay kasamang nalibing. At sa paano po tayong kasamang nalibing? So yung dati pong nating makasalanan, pagkatao ay nalibing na kasama ni Kristo. Yan. At kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli. So ganun din po, tayo ay dapat na mamuhay sa panibagong buhay kay Kristo. At kung gusto po natin na higit pa pong maunawaan yung tungkol po sa bagong buhay kay Kristo, yan, so ito po yung serye po ng ating gawain every Sunday ay bagong buhay kay Kristo. Yan, so sana po ay nasusubaybayan po natin. Yung mga hindi po nasimulan po ito, maaari po nating bisitahin yung ating pong Facebook page ng Lingkod ng Panginoon, Charismatic Community. Yan, so maaari po nating balikan yung mga naging unang pag-aaral po natin tungkol sa ang bagong buhay kay Kristo. Yan, na tayo nga po na tumanggap na nali kay Kristo ay may bagong buhay. Yan, so binagong buhay dahil po sa pakikipag-isa po natin kay Jesus Christ. Tayo po ay bago ng nilalang. Yan. So born again. Wala na yung ating dating pagkatao. Tayo ay bago na. Yan. At ay meron nga po mga pagkakakilanlan yung may bagong buhay kay Kristo. Amen? So sana po subaybayan po natin yung serye po na iyan every Sunday. Yan. At sa pinaka simple po muna na tingnan po natin ano yung ibig sabihin to walk with God. Yan. So para din po yung kamukha sa pagka may kasama kang tao na halimbawa maglalakbay kayo, lalakad kayo. Yan. So napakahirap po siguro pagka ang kasama mo hindi mo kasundo. Yan. Halimbawa dadalawa lang kayo, naglalakbay kayo. Lagi pa kayo nag-aaway. So hindi kayo magkasundo. Napakahirap po nun. Kaya sabi po dito sa Amos 3:3, makalalakat baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo. Yan. So yung mas malalim po kasi na kahulugan na lumakad ng magkasama ay nandun po yung kasunduan, nandun yung pag-unawa sa isa't isa. Kasi nga napakahirap na kasama mo, hindi mo kasundo. So lagi mong kaaway, lagi kayong nagtatalo. So kaya nga po siguro maaring yung gusto po nating laging kasama pag may lakad po tayo, may gala tayo, ay yung mga kaibigan natin. Alam na yung likaw ng bituka natin. Lagi na nating kasundo. So ganoon din po yung binabanggit po rito na to walk with God, na ibig sabihin ay kasundo mo ang Diyos. So pero ang totoo po, yan. So ang tao po naging kaaway ng Diyos. So dahil sa kasalanan. Yan. At kasama po tayo na na yung naging kaaway ng Diyos. Amen. Ngunit salamat po dahil po sa kagandahang loob ng Diyos sa atin ibinigay si Jesus Christ. Amen. Siya po yung naging daan sa pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Kaya po kung si Jesus Christ po, tinanggap po natin na Panginoon, siya na po yung namamagitan sa atin. Yan. At hindi na po tayo tinuturing na kaaway ng Diyos. Amen. So salamat po sa Kanya. May pagkakataon na po tayo na makalakad na kasama ang Diyos. At ano po yung sabihin pagka ikaw ay lumalakad na kasama ang Diyos? So, sabi sa 2 Korinto 6:16, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila
at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Amen? So to walk with God means siya po yung kinikilala po nating Diyos. Amen? So wala pong iba na binibigyan po natin ng higit na pagpapahalaga, pagkilala, maliban po sa Kanya. So ang tao nga po, yan, so nung panahon po ni Enoch, panahon ni Noe, so binibigyan po ng kaagaw ang Diyos. At sa panahon din po natin ngayon, yan, so napakarami pong Diyos-Diyosan. So maaring yan po yung kayamanan, yung pag-ibig sa kayamanan, maari pong sa tao. Yan. So kung ang pananampalataya mo, ang tiwala mo ay mas binibigay mo sa tao, siya po ay nagiging Diyos-Diyosan sa buhay mo. O kung ang tiwala mo ay sa sarili, sa ginagawa mo, Diyos-Diyosan ang sarili mo. Amen. So pero isa lang po ang tunay na Diyos. Isa lang yung may hawak ng buhay ng bawat tao. Amen. Kaya po, siya lang po yung dapat nating kilanlin at i-recognize sa buhay po natin. Yan. At tayo po na nakipag-isa kay Kristo, sabi po tayo ay templo ng Diyos na buhay. So hindi lang po pala na kasama po natin ang Diyos, kundi nananahan sa atin ang Diyos. Amen. In the person of the Holy Spirit. Amen. So nung tayo po tumanggap na nali kay Kristo, ipinagkaloob din po sa atin yung banal na Espiritu. At siya po ay nananahan sa atin. Kaya tapat ang Panginoon sa kanyang pangako, sabi, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon. Totoo po, kung ikaw ay kay Kristo, kasama mo o nasa iyo, nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Amen. At may mga nabanggit nga po bukod kay Enoch na sabi po ay lumakad na kasama ang Diyos o namuhay po ng may pananalig sa Diyos. So, nandun po yung nabanggit natin, si Noe ay nabanggit din po na lumakad na kasama ang Diyos, si Abraham. Yan. At dito po sa Kronika, binanggit dito si Haring Josaphat na ito rin po ay namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So in effect, lumakad na kasama ang Diyos. Sabi sa ikalawang Kronika 17:3-4, at ang Panginoon ay sumasa kay Josaphat sapagkat siya ay lumakad ng mga unang lakad ng kaniyang magulang na si David at hindi hinanap ang mga Baal. Yan. So yung si Baal po ay Diyos-Diyosan. Yan. At anong panahon po nila, maraming mga Diyos-Diyosan nga po. Kaya sabi dito, mga Baal. Amen. So, pero hindi po yun yung kinilala ni Haring Josaphat, kundi yung Diyos na pinaglingkuran ng kanyang magulang na si David. At si David nga po sabi, ay yung taong malapit sa puso ng Diyos or next to God's heart. Yan. Kundi hinanap ang Diyos ng kanyang ama at lumakad sa kanyang mga utos at hindi ayon sa mga gawa ng Israel. So, kasi po yung bayang Israel naging matigas ang ulo. So nagreklamo sa Diyos. So lalo na po nung sila po ay hinamo sa pagkaalipin sa Ehipto, naglakbay sa ilang. At mababasa naman po natin yung kasaysayan ng bayang Israel. And so, pero hindi po doon tumulad si Josaphat. So, sa halip sa kanyang ama na si David, hinanap ang tunay na Diyos. Hinanap ang Diyos ng kanyang ama at lumakad sa kanyang mga utos. At isa pa po na masasabi po natin na lumakad din na kasama ang Diyos, si Josias o Hosias na naging hari din po. Sabi sa ikalawang Kronika 34:1-3, si Josias ay may 8 taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari. Napakabata, 8 taon. 8 years old, naging hari po siya. At siya'y nagharing 31 taon sa Jerusalem. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at lumakad ng mga lakad ni David
na kanyang magulang at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Amen. So, ganun din po katulad ni Josaphat. Um, Lumakad po katulad ng kanilang nunong si David at nandun po naging matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi sa verse 3, sapagkat sa ikawalong taon ng kanyang paghahari, samantalang siya'y bata pa, kanyang pinasimulang hinanap ang Diyos ni David na kaniyang magulang. Yan, so talaga pong hindi ano yung age eh. So si Enoch 65 years old nung nakakilala sa Diyos, lumakad na kasama ang Diyos. Si ito naman po si Josias, ikawalong taon, 18 years old. Yan, so binatilyo pa nung kanyang pinasimulang hinanap ang Diyos ni David na kanyang magulang. At sa ikalabing-dalawang taon, 8 years old lang. Yan. Ano pala, 8 plus 8, 16. Yan. So, 8 years old po siya nagsimulang maging hari. Tapos po, sabi, sa ikawalong taon ng kanyang paghari. So, 8 plus 8. So, 16 pa lang si Josias nung sinimulan po niyang pinasimulang hinanap ang Diyos ni David. So, yung tunay na Diyos. At sa ikalabing-dalawang taon, ay kanyang pinasimulang nilinis ang Huda. Okay? So, yung pong, paano pong paglilinis yung tinutukoy po rito? Yan. Huda at Jerusalem na inalis ang mga mataas na dako at ang mga asera at ang mga larawang inanyuan at ang mga larawang binubo. So, ibig sabihin po, yung mga Diyos-Diyosan, inalis po niya yun. Yan. So, sa Huda, sa Jerusalem. Yan. Dahil nga po, nandun po yung pagkilala niya sa tunay na Diyos. Yung Diyos po na kanyang magulang na si David. So kaya po yung to walk with God means wala kang magiging ibang Diyos. So hindi maaring kasama mo ang Diyos, meron ka pang ibang kinikilalang Diyos. Isa lang po yung Diyos. So ibig sabihin yung iba na kinikilala mo, Diyos-Diyosan yun. So hindi po maari, hindi pwedeng maglingkod ka sa dalawang Diyos. So yung sabi, halimbawa po, hindi ka maaring maglingkod ng sabay sa kayamanan at sa Diyos. So, ibig sabihin, binibigyan mo ng kaaway ang Diyos. So, isa lang yung dapat paglingkuran. Amen. Ang tunay na Diyos. And His name is Jesus. Amen. So ano pa po yung ibig sabihin na lumakad na kasama ang Diyos? So ito pong lingkod ni Abraham. So inutusan po siya ni Abraham na pumunta sa kanyang mga kamag-anak para ihanap ng mapapangasawa yung anak niyang si Isaac. Kasi ayaw po ni Abraham na ang mapangasawa ni Isaac ay mga dayuhan. Yan. At maaari pong nag-hesitate itong lingkod po na ito ni Abraham na maaaring inaalala niya baka siya tanggihan. Ang pinasabi po ni Abraham at kanyang sinabi sa akin, ang Panginoon na sa harap niya'y lumalakad ako ay susuguin niyang kasama mo ang kanyang anghel at kaniyang pagpapalain ang iyong lakad at papag-aasawahin mo ang aking anak sa aking kamag-anakan at sa angkan ng aking ama. So, ibig sabihin po, hindi mabibigo yung lakad niya. Ano po yung sabi ni Abraham? Yan. So, nandun yung sasamahan siya, susuguin niya yung maging kasama yung anghel. Yan. So, tayo po, maaaring hindi po natin nakikita. Yan. So, pero nandun po yung tayo po ay pinapatnubayan ng Panginoon. Maaaring sa pamamagitan ng
iba't ibang kaparaanan. And sa panahon nga po na ito, nabanggit yung mga anghel na sinusugo din po ng Diyos at kanyang pagpapalain ang iyong lakad. Amen. So, hindi po mabibigo yung lumalakad na kasama ang Diyos. So, kaya tayo rin po, ano man yung mga balakin po natin, lakad po natin, tingnan po muna natin, kasama po ba natin ang Diyos sa lahat ng ito? Partner po ba natin ang Diyos? So, itinulog po ba muna natin sa Kanya? Ano man yung balakin po natin? So, yun po yung ibig sabihin to walk with God. Ano pa po yung lumakad na kasama ang Diyos? Sabi sa Leviticus 26:12-13, at ako'y laging lalakad sa gitna ninyo. Ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang hindi na kayo maging alipin nila. Amen. So sa karanasan po ng bayang Israel, to walk with God means to be freed from slavery. So mapalaya po sa pagka-alipin. Amen. So ganoon din po tayo. So lahat po tayo naging alipin ng kasalanan. At tanging sa pamagitan po ni Jesus Christ, tayo po ay napalaya sa pagka-alipin. Amen. Sabi po, na kayo maging alipin nila at aking sinira ang mga kahoy ng inyong pamatok at pinalakad ko kayo ng matuwid. Amen. So, to walk upright. Ayan. At yung pamatok nga po, yung mabigat na dalhin. Ayan. So, tayo rin po, nung una, may mabigat po tayong dalahin. Ano po yun? Yung kautusan na hindi po natin masunod. Amen. Hindi po pala yun yung way na inibig ng Diyos, mapawalang sala ang tao. Only through Jesus Christ. Amen. At salamat po sa Kanya. So nasupungan po natin yung kaparaanan ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos. At yung pasalin nga po sabi, magaang dalhin. So babalikan po natin yan. Ano pa po yung ibig sabihin na to walk with God? Sabi sa Deuteronomy 2:7, sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay. Kanyang nalalaman ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang. Ang Panginoon mong Diyos ay nakasama mo itong 40 taon at 40 taon at ikaw ay di kinulang ng anuman. Okay? So, kung ito po naranasan ng bayang Israel, dahil kasama po nila ang Diyos, hindi po sila kinulang ng anuman. Amen. So, ganun din po sa atin. If we walk with God, amen, kasama po natin ang Diyos, hindi ka magkukulang. Amen. Sabi rin po sa Deuteronomio 5:33, kayo'y lalakad sa lahat ng mga daan na iniutos sa inyo ng Panginoon yung Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo at upang kayo ay mabuhay ng mahaba sa lupain na inyong aangkinin. Amen. So kung ang ibig po natin yung mahabang buhay, amen, at nandun po yung love, peace, and joy, yung buhay na ganap at kasiyasiya, walk with God. Amen. Sabi rin sa Deuteronomy 10:12, at ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Amen. So ito po yung ibig sabihin to walk with God. So nandun po yung banal na pagkatakot sa Diyos. At yung pagkatakot nga po sa Diyos, sabi ito'y simula ng karunungan. So yung ibig sabihin po na takot, hindi naman po yung hindi ka lalapit sa Kanya, kundi nandun yung takot mo na baka hindi mo siya mabigyan ng kaluguran, ng kasiyahan. Sabi po, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Yan. So tayo naman po ay dahil inaring mga anak. Yan. So tayo po itinutuwid ng Panginoon. At maaari pong pagka nagiging matigas yung ulo po natin na mamali po tayo ng direksyon. So nandun din po yung mga palo at saway. So para po tayo ay
lumakad ng matuwid. So ayon po sa kalooban ng Diyos. So bakit po kailangan yun? Para hindi po tayo mapahama. Kasi yung daan ng tao at ng Diyos, yan. So magkaiba. Yung kaparahanan po ng tao, ang dulo nun, kapahamakan. At ang ibig nga po ng Diyos, hindi po tayo mapahama. Kaya tinatuwid po tayo ng Panginoon. Yan. At sabi po, paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. So ito rin po yung ibig sabihin na to walk with God. Sabi rin sa 23:14 ng Deuteronomio, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay lumalakad sa gitna ng iyong kampo upang iligtas ka at ibigay ang iyong mga kaaway sa harapan mo. Kaya't ang iyong kampo ay magiging banal upang huwag siyang makakita ng anumang kahiyahiyang bagay sa gitna ninyo at lumayo sa iyo. Amen? So ano po ibig ng Diyos? Yan. At ano po yung mangyayari if we walk with God? So nandun po yung tagumpay. Yan. So laban sa ating mga kaaway. At kung kasama nga po natin ang Diyos, yun po ay tayo po ay nasa dakong banal, holy ground. At napakahalaga po noon na yung kabanalan. Ibig nga po ng Diyos, sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So kung babalikan po natin sinasabi sa Deuteronomio, parang ang hirap pala. Amen. Pero wait, ano po yung sinasabi kung ikaw po ay mananampalataya, anak na ng Diyos, namumuhay sa biyaya, kagandahang loob ng Diyos, namumuhay sa pananampalataya. Ano po yung sinasabi po sa atin ng kasulatan? Sabi sa 1 Juan 5:3-5, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. So totoo po, hiwalay po sa Diyos talagang mahirap, imposible na masunod po natin, matupad sa atin yung utos. Amen. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil kay Jesus Christ, amen, natutupad sa atin. Amen. Napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Amen. At sino po yung nagtatagumpay? Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Amen. So kapatid, if you truly have faith in Jesus Christ, the Son of God, amen, nandyan yung katagumpayan sa sanlibutan. Amen. Sabi po sa Pahayag 17:14, makikipagdigma sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Amen. So bakit po tiyak ang tagumpay? Dahil kasama natin si Jesus Christ. Amen. At tayo po ay laging isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Amen. Sino po yung kasama niya sa tagumpay? Sabi po, ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Yan. So maaaring marami po yung tinawag pero kakaunti yung nahiram, yung pinili. At maaaring mas konti yung tapat na tagasunod. Sabi nga po, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Kaya salamat po sa Kanya. So bagamat nandun po yung may mga balakid, may mga pagsubok, may mga pagtitiis, pero lagi po laging nandoon yung katagumpayan. Amen. Dahil kasama natin si Jesus Christ. Amen.
Yan, at yung nangyari nga po kay Enoch, yan. So sabi sa Hebreo at sa Genesis, yan. So dahil si Enoch ay namuhay ng may pananampalataya sa Diyos, hindi siya nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. So ibig sabihin, langit. Amen. So saved. Amen. So bagamat hindi po katulad ng karamihan ayan, na nagdanas ng kamatayan. So si Enoch po, hindi nakaranas ng kamatayan. At bukod kay Enoch, at ang alam ko po, dalawa lang yung natala na hindi nakaranas ng physical death, kamatayan. So bukod kay Enoch, si Elijah or Elias. Sabi rito sa Ikalawang Hari 2:11. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karawahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay inaakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Yan. So yung witness po nito, si Eliseo, yung hahalili kay Elias or Elijah. Yan. At parang mas dramatic yung case ni Elias eh. Kasi may karawahing apoy na hila-hila ng mga kabayong apoy din. Amen. So may fireworks eh. Pero bagamat yung pagkakalarawan po kay yung nangyari kay Enoch, yan. Yan. So kinuha siya ng Diyos. Yan. So bagamat hindi man kasing dramatic nung kay Elias, pero ganun din po. Yan. So hindi nakaranas ng kamatayan. At ano po yung maganda nito, yung sinabi, hindi lang sa dinala sa langit eh. Hindi lang umakyat sa langit o naligtas eh. So sabi, kinuha ng Diyos. Amen. So dahil po, ang totoo po, when we walk with God, amen, ang inheritance po natin, ang mana po natin ay ang Diyos mismo. Amen. So higit po doon sa maari nating tanggapin. So what we actually receive is Jesus Christ. Amen. Sabi po sa mga awit 16:5, ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro. Iyong inaalalayan ang aking kapalaran. Amen. So yung true inheritance po pala natin, hindi lang yung buhay na ganap at kasiyasiya, hindi lang po yung prosperous life, yan. Hindi lang po yung habang buhay, hindi lang din po yung buhay na hantong sa langit. Ang true inheritance po natin ay ang Diyos mismo. Amen. Makasama po natin si Jesus Christ. Amen. At sabi nga po sa sulat ni Pablo, kung ang Diyos ang panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung nagawa pong ipagkaloob sa atin si Jesus Christ, ano pa po yung hindi maaring ipagkaloob ng Diyos kasama ng kanyang anak? Amen. Kaya kapatid, kung may pangailangan ka, may karamdaman ka na nangangailangan ka ng pagalingan, so imagine, ang pinagkaloob sa iyo ay mismo ang Panginoon, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, yung bugtong na anak ng Ama. Amen. Ano pa yung hindi niya maaring ipagkaloob? Amen. So to receive, so itong grace po na ito, ano lang, kailangan lang panaligan mo, tanggapin mo through Jesus Christ. Amen. At bagamat sa iba po na napag-aralan po natin na mga champion of the faith, yung mga heroes of the faith, so maaaring hindi kamukha po ni Enoch na hindi nakaranas ng kamatayan. Yung iba nga po ay nagdanas din po ng mga ng hirap, ng mga pagtitiis. So yung iba pinapatay, pinakulong. Yan. Pero hindi po ibig sabihin nun na pinabayaan sila ng Diyos. Amen. So nandun pa rin po yung kasakasama nila ang Diyos. Amen. At sabi nga po ni Jesus Christ kay Martha, sinabi sa kanya ni Jesus,
Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Yan. So, an example po si Abel, di ba? Pinatay siya ni Cain. Yan. So, pero narinig pa rin ng Diyos. Yan. Yung masabi mula sa nangusap sa Diyos. Amen. So, alam ng Diyos yung kalagayan yung nangyari kay Abel. So, ibig sabihin, hindi po nagpapabaya ang Diyos. Sabi po ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Amen. So, nandun po yung pangako na muling pagkabuhay sa bawat sumampalataya kay Jesus Christ. Sa 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Amen. So, yan din po yung tanong sa bawat isa po sa atin na nakakapakinig ngayon. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? So, do you believe in the Word of God? Do you believe in Jesus Christ? Amen. Naniniwala ka ba? Nananampalataya ka ba sa Kanya? If yes, may buhay na kaloob sa iyo ang Panginoon. Amen. Kung dumating man po sa atin yung kamatayan, nandun yung muling pagkabuhay. At sabi po, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay kailanman. Amen. Salamat po sa Panginoon. Naway napagpala po tayo ng mga salita na ating pong napakinggan. Patuloy po tayong manalangin, magpasalamat sa Kanya. Lord sa lahat po, Ama, sa pagkakataon po na ito, nakapakinig po kami ng inyong mga salita. Ama, patuloy nga po na ituro niyo po sa amin yung kahalagahan po ng mga napakinggan po namin, yung pananampalataya, yung binhi na natanim po sa aming mga puso, sa aming isipan. Ama, dalangin po namin na ito po ay lumago at magbunga, Panginoon. At makita po sa buhay po ng bawat isa yung buhay na kaloob niyo, yung bagong buhay. Salamat po, Ama, sa ginawa niyo po para sa amin, Panginoon. At nandun po yung pag-asa po namin. Kung kami man po ay mamatay, ay nandun yung muling pagkabuhay. At habang kami po ay namumuhay ng may pananampalataya, ay hindi mamatay kailanman. Sa lahat po, Ama, minsan pa sa inyo po namin binabalik yung pinakamataas na pasasalamat, pagdakila. In Jesus' mighty name. Amen. God bless us all. Alam ko po na ang bawat isa ay na-blessed and na-enlightened po sa pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. At upang maipagpatuloy po ang ganitong mga gawain, atin pong suportahan ang mga activities po ng ating community. Every Wednesday po, ang ating midweek fellowship from 6 to 8 p.m. Ang ating pong youth fellowship from 5:30 to 6 p.m. And every Sunday po, Sunday fellowship, 9 a.m. to 12. And PM session po is from 2 to 4 p.m. Sa lingkod po, ang pastor natin, mahal natin. Ang community po ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod, nahahayo. Muli po, isang magandang gabi po sa bawat isa. And God bless us all.